Yan, kahit nasa gubat kayo nakatira, may naglilinis po ng daan. Kahapon lang ako nanguha ng raspberry. Ngayon dami na. Ayanog na naman. Ay, may uod. Parang naglalaro lang yung naglilinis na ano, damo. Yan po, ang dami. Dito po yung sa backyard ko. Nakarelax po eh. Everyday, may uod na may natira. Everyday may hinog. Kaya, hindi ko po inuubos. Ito maganda. Ganda po ano. Tamis. Kumukuha po ako dito everyday. Everyday may hinog. Ang dami pa pong hilaw eh. Ayan o. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naway sa po ang lahat. Ito po ngayon sa aking hidden gulayan. Hindi po ito Sa aking hidden gulayan po, meron po dito mga lugar na may taniman. Pero ito, napakaraming mansana. Pero puntahan po natin ngayon ay aking gulayan na talagang malalaki na po yung gulay at ready to harvest at may mga ibang mga berries. Secret po yun, syempre surprise po sa inyo. Para samahan po ninyo ako. At titigin po tayo mga 2 piraso mansanas. Dito po sa Finland, meron po talagang nare-rent po na mga gardening space. For the whole season na po yun. Provide po talaga ng gobyerno po yun para sa ibang mga gustong magtanim. Pwede po kayo magtanim kahit anong gusto po ninyong itanim. Per reservation po yun. Pag hindi kayo nakapag-reserve sa next year, so iba po yung magre-rent po dun. Mostly tinatanim po yung mga sabi ko gulay, prutas, naging grutas. Gulay po, kaya prutas. Diba? Samahan po ninyo mo. Ayan po, dito na po tayo. Nakikita nyo po yung parang dalawang pyramid po na yan. Greenhouse po yan. Ngayon po sarado na kasi mag-alas 8. Hanggang 4 PM po bukas po yan. So papasok na po tayo. Siyempre yung taniman po natin is well protected. Ganyan po talaga. Ay, kakarelax po no. Maaraw. Siya na po against the sunlight. Yung po may mapa kung saan po taniman ng mga prutas, ng mga gulay. O, di ba? Well organized. Ito po sa main entrance. Meron po ditong taniman po ng mga perennial. Ibig sabihin yung mga nabubuhay whole year round. Tapos matutulog sa winter, wala kamatayon. Ibig sabihin gigising ulit sila sa spring. Punta po tayo, may mansanas po doon. Daan po na pubulol na ako, nakita ko sa yung mansanas. Tara punta na po natin. Ayan po yung mga perennial. Alam po nyo sa Pilipinas yung mga perennial po na gulay, pag-usapan po natin. Sigarilyas, perennial po yun. Passion fruit, prutas na perennial po yun. Hanggat may ugat po yun, tutubo po yun. At ang bataw po, perennial din po yun. Kahit naputulin po ninyo yun, natirang ugat yung sanga. Pag natubigan at nadilig po yun, tutubo pa rin. Ito po yung mansanas. Ito yung nag-iisang puno ng mansanas po dito sa entrance na talaga namang nakakagigil. Sino naman po hindi nagigigil? Maraming bunga. Yeah. Ito mamula-mula. Ito gusto ko to. Dalawa lang. Imagine naman po. Sa mga lugar po talaga dito. Walang magugutom. Sinisipad kayo sa punong mansanas pa eh. Kaya lang may tambay dayo kung may istorbo. May konting pait siya. Hindi pala pait, pakla. Tartness. Pero matarap to. Ito sa bagoong alamang. Yung maraming bawang, sibuyas, saka silina. Manamis-namis. Nasa bayabas.
Kaya di ba dalawa kinuha mo? Sabi mo pa isa. Dahil nga, ito nga, nahirap pa akong lunok yung bullshit ko. Medyo lalayo ko para kitang-kita yung masanans kasi yung force ng pagmuka. Parang bayabas siya. Wala akong tubig eh. Kaya lang ngayon mabubuti. Dilitan ko ngayon kagad. Ganda po ano, mamula-mula na. Yun. Parang sinigueras din siya pag ganito. May fiber. Medyo mabunot ng konti pero masarap. Ito naman po, walang pakalamanan ng trip. Huwag lang kayo mga istorbo ng mga ibang nagre-relax. Yun lang po. Huwag lang kayo masyadong mag-iingay. Okay na po, punta na po tayo sa gulang. Mga sabsab po ko sa kabilang po, ito yung sinisipat ko. Crab apple. Okay lang siya. Ito para sa ibon kasi napakarami na mabunga no isa. Nako, sa auto, madami nito. Magiging pula, mas marami. Ayan. Lakad po tayo. Kasi marami po talagang nagre-request na, kuya, pag naglalakad ka, ipakita mo rin mga dinadaanan mo. Hindi yung laging pagmumukha mo, yung pagbubunganga mo, yung pagdadakdak mo. Para may sense naman yung view na nakikita namin na maganda. Ayan. Ito po yung parang pyramid na sinasabi ko po sa iyo. Greenhouses po yung dalawa na yan. Ngayon sarado until 4 PM lang po. At dito naman po yung mga estudyante, ano po yan eh, a place where they can study how to, you know, the biological research. That's the place. Di ba? As you can see, hindi ako mag-English. Kuya, huwag ka na mag-English. Bullshit ako. Pakita mo na lang ang view. Ito na. Bullshit ka. Dali. Meron po ko ditong puno na pag nakikita ko po. Cute-cute oh. Hindi ba? Work of nature. Dito rin po nilalagyan nila ng label yung mga puno at yung mga nagtatanim ng puno. May mga nagtatanim po dito for research purposes. Ay, may rabbit. Oh, nagpa-impress ah. Laki po ng rabbit, ano, wild po yun. Opo, pwede din pong hunt po yun kaya sa isolated place tulad ng gubat. Boses na gubat po. Pwede din sa may mga malalaking lupain sa very remote area. May libre din po. Yan, pasok na po tayo. Talaga may gate po dun sa gulayan po na pupuntahan po natin. Doon sa mga nakaparada po ng lugar po na ito, tumahimik muna kayo ah. Sabi ka na. Eto, basahin po na natin. Beneficial and medicinal. Medicine, welcome. Pwede pong pumasok at isarado po yung gate. Tara na po. Wait. Ayun. Tara na po. Ito po yung mga medicinal saka yung mga beneficial purposes. Mamaya na lang po tayo sa Golongo. Yan po yung mga may gustong magtanim, yung mga ibang estudyante, nilalagyan po nila ng label kung ano ang purpose, tapos ano yung mga kailangan na nutrients, katulad ng mga fertilizers, kailangan ba talaga full siya o half shaded.
Tapos, ito po yung pinakamaganda eh. The best part of this is the place for apple trees. Malaki ng bunga. Sino ba naman ang hindi kikiligin ng kuyukot ng puwet dito? Ay, grabe. Dito mawala-wala na yung mansanas. Ayan o. Grabe, ang sarap. Ay, nako. Ay, nako. Ito pa. Ito muna. Hindi ko alam kung ano. Ito. Ang dami. Ang ganda, oh. Pero itong masarap eh. Ito yung masarap. Ito yung crunchy na talagang sobrang lutong. Dahil ito na pa po natin. Ito naman yung finished apple. Matagal na rito. Grabe, ang daming bunga. Sino ba naman ang hindi magiging maseres sa paglalakad dito? Ito bagong tanim. Eh hindi siya masyadong namo kasi hash nabubulol. Bubulol na ang walang. Ito. Diba? Only in Finland. Oh, grabe ito. Sa'yo nasa lupa yung bunga. Naalala ko tayo yung manggaan sa amin nung maliit ako. Ay, ito yung masarap. I remember this one. Base sa aking instinct sa panlasa at sa experience sa panghaharabat. Yes, this one is A-list based on my taste bud. Ay, sayang naman yung isa. Bakit po namatay po yan? Kasi kinakain po ng rabbit minsan yung trunk sa ilalim pag winter season. Kaya iba may protection pa rin ng plastic yung trunk. Ayun to, tulad po nito. Yun ang may kagat ng rabbit. May mark. Pag winter po kasi, gusto mga rabbit. Ito medyo, parang green apple. Lalaki naman ng mga mansanas dito. Dahil ito. Mas malalaki. Pero ang isa, siyempre, titrahin ko yung, pasado sa aking taste bud. Itong lalaki. Yan. Grabe. Ang daming bunga. Di ba po? Nag-enjoy din po kayo, no? Ito medyo purple siya. Para siyang ito parang bayabas talaga itsura, pati itsura. Parang bayabas. It looks tempting, but I'm not going to pick this one. Well. Well, tawa ng tao, hindi naman nakakatawa. Pakialam mo, masaya ako. Gaga ka pala. Okay na naman. This is the second best. Actually, this is the... I don't wanna compare to the other one. Based on my taste bud. Yung isa, ito number 1 sa akin. Kasi finished apple po ito. Ito, I couldn't resist. I really have to take one of these. Isa lang naman. Yan. Napakatamis naman ito mansanas na ito. Kahit mani ba pa lang, parang candy. Ang finished apple pa yan, hindi po masyadong malaki. Pero yung lasa, grabe. I would say this is one of the best one of the best apples I've ever tasted. Kahit na po yung mga nasa shop, mga grocery stores. No. Po. Tirahin na natin yung sa for taste bud. Yung crunchy. Not too sweet. A little bit sour. Ayan, pabalik po tayo. Ay, ito na pala yung sa taste bud ko.
Just hold on. Hanap tayo ng medyo mahilab-hilab na. Kuya, ayan, pula-pula na. Ayan. Ito. Ayan. Ito lasang ibayabas na hinog. Wow. Juicy. Ano po, tingnan po natin yung gulay ko. Ayan. Lahat po ng puno na pinapakita po sa inyo, puno po ng mga pansanas. Ito, napakaraming bunga, grabe. Dito naman po, bago tayo sa gulayan ko siyempre. Ay, ang dami ano, black currant to. Ito po talagang mahal po ito sa shop. Napakatamis po nito. Kuha tayo ng isang bungkus. Ang dami bunga. Ayan po, oh. Sino naman po ang hindi magiging masaya po dito, di ba? Libre pagkain. Tamis. Pero di po yung red currant, sawan-sawa na ako. Ay, sandali. Ito black currant. Ito white currant. Yan. Ito pink currant. Aba, matamis yung white currant. Itong pink currant kaya. Dami rin bunga. Tamis din. Ito rose ay. Iba pala yan. Tara na po. Yan pa natin iba. Meron po ditong palam, kaya lang hilaw pa. Ayan po. Yung po nito mapait pa pag hilaw. Excuse me, nadidigay na ako sa mga tiniraw. Grabe naman itong black currant na to. Talagang sinasabi, lamang ka pa, sige. Hanggang hindi ka sinisikmura. Harap. Grabe naman itong gooseberry. Ayun. Excuse me. Ayan po yung gusto ng gooseberry. Talagang naaarawan. Tapos, medyo malayo sa iba. Kaya sa akin po, hindi po namunga na masyadong barang. Ayan po. Diba grabe po. Grabe. Ang diliit lang po nito. Sa akin malaki. Ayan po mga kabayan. Pipis na tiyan ko. Kahit nangingitim na yung mukha ko. Dahil kapag squat. Dami po ano. Ganyan naman po makikita po ninyo. Di ba? Dito po may mga raspberry din. Kaya lang may tanim na po ako sa yard. So hindi ko po masyadong kukuha ng raspberry dahil parang iba. Ay, grabe makakuha din. Ito pong blackberries. Ang dami bunga. Kaya lang hilaw pa. Naku po. Grabe. Ay, meron din ditong. Ito po isang klase ng blueberry na malaki naman po ang bunga. Mas feel ko po yung maliliit. Mas madali.
Grabe naman ito raspberry na ito. Napakalaki. Kasi naman nagtanim na ito. Pagkala ilang peraso ah. Hindi naman siguro kabawasan sa 1,000 bunga nito. Mahigit pa. Lalaki. Ay doon tayo sa medyo maaraw kasi doon yung mas mga maraming hinog. Sarap. Ayan. Dito po sa side na to. Siguro. Landak. Ano hindi matutuwa nito. Grabe. Mga ano lang. 100 piraso lang. Tingnan lang po. Ang dami. Ang po. Ang dami. Ito lalo na ito. Ayun oh. Okay na to. Up. At pagkatapos po ng mga berries, meron po dito mga herbs. Yan. O yan, kuya, sabsabin mo na niya, tingnan natin kung hindi matanggal espiritu sa kaluluwa mo. I got you. Yan, dami pang ganda, no? Napakalinis tingnan, napaka-organized. Sandali po. Nakita ko ng maraming blackberries. Kaya yung kuhanin. Medyo hilaw pa naman. Mahal to. Ayan po. Ayan. Ayan po. Close up natin. Mga hilaw pa. Hindi ko naharbatin po ito. Isang piraso lang naman. Dalawa na. Ang sarap. Ayan po mga kabayan. Welcome to my gulayan. Di ba? Ayan po yung mga tanim ko. Meron po ka ditong tanim na kapamilya po ng radish. Ayan. Ganda po, diba? Ilaman na po yan. Hindi pa po siya anihin. Tapos meron po ako ditong flowers para yung mga insects. Hindi po pakainin yung mga tanim ko. At ito pong aking mga squash. Wala pa po siyang bunga. Tingnan ko po, pakikita ko po muna sa inyo yung zucchini o zucchini. Baka may magkamay na kukuy. Ang pagparan niya zucchini, hindi zucchini. Gaga. Depende sa bansa kung paano po. Parang neither or either tomato o yan po yung mga zucchini o zucchini. Variegated po yan. Dahil po bunga. Ito po yung kasarapan. Hindi po muna ko ani ngayon. Yan. Ayan ko po muna. Mas lalaki pa po yan eh. Yan, napakarami po. Makikita po ninyo sa loob. And then medyo malaki po yung taniman ko. Eto, nagtanim din po ako dito ng mga wild plants. Inorganize ko lang po para mag-invite po ng mga insects. Yan. Sorry. Tapos may tanim po artichokes. This year, hindi po masyadong tumubo. Ngayon palang mamumulaklak. Medyo late na. Yan o. Saka isa may bulaklak din. Yun. At dito yung carrots by may laman na po yan. Ay, umarisa na. Makikita niya. Yun. By end of August or starting of September, may bunga na. So etong mga aking mga chives, murang sibuyas, iba-ibang klase po. Ayan. Yan. Tapos eto sibuyas din po. Ito po yung ito po garlic. Yung kapag bumaba sa lupa, tutubo uli. Diyan, naglalaman din yan. Saka sa ilalim. Ito po yung white and red onions ko. Tapos meron din akong leek.
Yung leek po, tangkay lang po yun. Tapos, yung lettuce, yan, napabayaan. Nagbuto na. Tapos ito, matataas na. Yung sweet shards na rin, medyo adult na. So, old na. Hindi na pwede inihin kasi mapait na po siya. Pero, nagtanim po ako dito ng mga, yan, fresh ones. Crunch. Naku, napakasarap. Yan. Di ba napakaganda po tingnan? Napaka-abundant. Tapos yung spinach, yan. Ito po yung Alps na variety spinach. Hindi ko po naanis, so hinayaan ko po muna. Dito na po on the other side may rhubarb. Tapos may asparagus. Hindi masyadong naging healthy asparagus this year kasi sobrang init po ng panahon. Tapos ito pong aking broccoli. Napabayaan na sa tagal ko kasi hindi nakapunta dito. Yan, tamas na yung bulaklak. Tapos may tanim po ko sa yard ko yan, yung lipstick, nakalimutan ko po sa English name. Mataas po talaga herb na yan, perennial po yan. Ako, amoy beef broth po yan, yung dahon. Ayan, tamas na po yung mga ibang halaman. Tapos dito, yung kale. Ito po yung dragon kale, green. Sarap po ito. Very rich in fiber. Sarap po yung kale po na yun. Pwede yung gawin chips. Pwede yung pangyaring hilaw po yan. Tapos ito yung cauliflower. Yan, saka yung broccoli. Yan po nangyayari kapag tumas na po yung mga bulak. So collectahan ko na lang yung seeds. Tapos ay, hindi po nangyari po dito sa mga cabbage. Hindi po namuo dahil sa sobrang warm ng temperature. So yung ibang Swiss chard na dilaw, ito nagbato na, pabayaan na. Tapos ito pong runner beans, may bunga na. Ito pong runner beans, parang ano po ito, bataw. Pag yan pa, kuhanin ninyo. Tapos masarap isgisa. Tapos meron po ditong mga sitsaro, sweet peas. Hindi pa pwede kanin, wala pa pong masyadong buto sa loob. So, very young pa. Sunflower, mga sunflowers po ang lalaki. Ready to harvest na rin po. Kaya marami na rin po ditong ibon. Ito po yung pinagmamalaki ko po. Itong purple na bataw o na beans. Purple na beans po yan. Bichuelas po yan. Kapamilya. Wala pa pong bunga. Sa akin nasa harap po ng terrace ko. Kapamilya po yan. Gumagapang. Yan. Ganda po Tapos yung greenhouse, hindi po sa akin. May nagre-rent po doon. Ito po yung nasa harap ng yard ko. Ano po siya? Pole. Ibig sabihin gumagapang. Yung bush, yung hindi gumagapang. Ito yung pole. Nasa harap din ng bahay ko. Tapos itong broad beans. Yan, may bunga. Maliliit po. Hindi maganda this year kasi sobrang nag-warm. Tapos itong violet snow peas. Napakaganda po. Ayan diba? Ganda po Pwede na po anhin po yan, kaya lang medyo old na. Ito yung regular snow peas. Ito yung katulad din kanina, kaya lang lilit ng bunga dahil nag-warm. Ito po yung mga yangs. At ito po yung tumutubo pa. So ito po yung aking gulayan. Diba? Ayan po mga kabayan. Yan po yung aking gulayan. Sa panaginip ko. Hindi po sa akin po ito. Nakaharap lang po ako. Lakas na tama ko. It's a prank. Hindi po sa akin po ito. Gusto ko lang po pakita po sa inyo na sa mga tao po dito, dun sa mga vacant spaces, meron po silang rentable na mga spaces na pwedeng magtanim, magulay. Dito naman po, mga estudyante po ang nagtatanim. Yan. Kaya hindi ko pwedeng harapatin po yan yung mga halaman. Hindi ko pwedeng dugasin. Bawal po. Bakit yung mansanas sa aking beres, kuya, pinagtitira mo, hindi naman siguro kalabisan yun. Hindi ko lang pumipigil sa inyo. Pero dito hindi. Kaya na gusto ko. Ito napakatamis po nito. Ito. Itong sweet peas. Pagpain na ganyan. Napakasarap po niya. Pero ayoko po. Pinaghirapan po yan ng mga estudyante. Isa rin naman kuya Hindi naman kabawasan. No, it's not a good excuse. Kasi kung isa ako, kukunin ko isa ako, paano pa yung ibang visitors dito? Kung 100 kami, ubos na ang bunga niya. Di ba? Ganun ang mentality dapat. Doon sa Mansanas, di naman po tinanong kasi ng mga estudyante po yun.
yung malaki, pero yung iba tinanim pala, sorry. Pero iba yung mga permanent na mga trees, provide po ng universities po yun. For life na po yun dito. Tapos sa mga estudyante, gusto nilang ayusin, katulad ng mga berries, yung gooseberries, red currant, permanent na po yun. So iba naman na tatanim. Okay lang kung ibang paras, hindi naman siguro kalabisan. Pero hindi po tama ang ginawa ko. I'm sorry. I just couldn't resist it. It's my fault. Napakasarap po kasi naman sana. Ito mga kabayan na, di ba? Baklase po dito sa Finland, ano. Dati po, di ba, nagre-rent po ako ng space dahil napaka-late po ng tanim ko dahil nakatira po ako sa second floor ng townhouse. E ngayon may sariling garden, so hindi na po nagre-rent. So may mga spaces po talaga dito na provided ng gobyerno, yung rentable na nagre-rent po yung mga tao doon. Parang ganito rin po yun, ganito rin ang itsura niya. Meron po, pero ito sa mga estudyante, 100% free po ito. Tanim sila, study sila, sila rin ang aani. Di ba? Wala pong ibang aani kung hindi na magtanim. So hindi naman po nila pinagbabawalan talaga kung titigman po ng ibang kukuha. Actually wala. Nasabi lang naman po na sa sign na forbidden po talaga. Forbidden nga ko, ibig sabihin bawal nga kumuha. Hindi naman po tayo nandugas sa mga gulay, di ba? Tundugan lang tayo ng konting berries. Dami naman pong bunga po nun, di ba? Hindi ko naman maubusan yung ibon sa kaya masanas. Nililinis ko lang po yung konsensya ko. Yan po mga kabayan. Ay, nako. Sana all po, no? Ay. Ayan po. Dito naman po yung mga iba't ibang uri ng mga grains. May trigo, may barley, at iba't iba pa po. Hindi ko lang po talaga alam yung English name eh. Ayan po, di ba? So mga estudyante rin po nagtatanim po niyan. Ay, nako. Napakasarap. Sa mansanas po kasi provided ng gobyerno, may mga namimitas hindi mapigil sa mga berries. Katulad ginawa ko pa isa-isa lang. Nililinis ko lang yung konsensya ko. Hindi po cute yun hindi cute yung ginawa ko. Hala po kasi napakasarap talaga. Inisip ko lang po kasi yung nostalgic feeling yung maliit kapag nakita ko yung ganong bunga. Wala naman pong kulong. Ibig sabihin doon po matetest po yung honesty nyo. So nabawasan naman 1% yung honesty ko. Babawi na lang ako sa ibang paraan. Ganda po Kaya po mga kabayan, dito po tayo ngayon. Sabi ko, compare ko po yung nakuha ko pong chanterelle nung nakaraan isang araw. 35.16 po per liter o per kilo. Di ba po napakamahal. Kaya napakaswerte po nakita po tayo sa guban. Mamaya pakita ko po sa inyo yung presyo ng berries. Ayan po mga kabayan, ito po yung plus ng black currant, 16.36 per liter. Binibilis ako pagsalita ko, lakas naman ng music naman dito sa shop. Ito po raspberry ay 17.45 per liter po, diba? Mga libre, ang laki pa na natitibid ko. Ano po, diskarte. Kapag nag-sale naman po yan, minsan nagda-36, 60 pesos. Okay pa naman pong lamunin. Napakasarap po talaga, kapag may suporta po natatanggap sa gobyerno, lalo na po sa mga agrikultura at sa katulad po nito para po matuto ang mga mamayan, mga estudyante at may mga libreng taniman po, diba? Paano po mga kababayan? Naway may natutunan po kayo ngayon. Siyempre wag niyo pong gayahin yung pangharbat. Basta lagi po tayong positive vibes. Alagaan po natin ating kalikasan dahil dyan po nanggagaling lahat ng ating pangangailangan. Ulit ko po, lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw, laban lang.